Mga kapadadyang vlogs, another day is another vlogs. Tara, samahan niyo ako sa aking pag-vlog. Madaling araw pa lang, paaga na ako gumising. Kasi nga, meron tayong susunduin. Si nanay at si tatay na galing pa sa isla ng barangay San Jose, Surigao City. At ito pala yung kanilang boulevard ng Surigao City. I love Surigao. Kapag nakita nyo na ito o napuntahan nyo na ito, dito rin kayo sasakay papunta ng Siargao. Oo, ito yung pantalan o duungan ng bangka na papunta ng Siargao. So bago tayo pumunta doon sa ating pupuntahan, naghahanap muna ako ng karinderya na mayroong lugaw. At ito nga, nakita natin ang Maricel Karinderya. Sa mga taga Surigao, nakapunta na ba kayo dito o nakakain na ba kayo dito sa Maricel Karinderya? Meron sila ditong lugaw na siniserve at merong itlog. At kung hindi itlog, meron silang karne na ilalagay mo sa lugaw. Masarap talaga ang lugaw kapag madaling araw. O, yan ang ating pangunahing kakainin. So kayo, mahilig din ba kayo sa lugaw? Ang sarap nito guys. Pagkatapos ko guys kumain, nag-ikot-ikot muna ako dito. Bumaba muna ako sa sasakyan at yan, nag-video ako dito. Medyo nasa alas 6 na ng umaga at yung bangka nga na sinasabi ko sa inyo, ayan ay galing pa yan ng Siargao. So malinis talaga ang kanilang boulevard at ang ganda lang talaga dito tumambay o mag-jogging o ano pa ang dapat yung gagawin dito, mag-walking kasi napaka-presko at ang simoy ng hangin na galing sa dagat, ang sarap lang talaga sa pakiramdam. Kaya hindi ko to pinalampas, bumaba talaga ako at naglakad-lakad muna dito. Total, yung ating susunduin ay alas 7 pa ng umaga dating ang bangka na mula sa isla papunta dito sa syudad na ito. Ang isla po namin ay 45 minutes to 1 hour ang biyahe mula sa isla hanggang sa syudad. So ang pamasahe naman po ay nasa 100 plus. At yun nga, dahil yung tatay ko ay taga-isla at doon kami lumaki, kaya nakasanayan na nalaga namin na pumunta dito sa syudad kasi yung nanay namin ay taga-syudad. So yun, at ito yung paligid o mapapansin nyo, medyo wala pa talagang tricycle. Tricycle lang kasi dito ang unang transportasyon ng Surigao City. At meron mga multi-cabs kung medyo malayuan na ang biyahe. O papunta ng airport at kung ano pa. So yun, nag-ikot-ikot muna tayo dito habang nagyantay tayo ng oras kasi alas 7 pa nga narating yung bangkang sinasakyan ng nanay at tatay ko. So yan, at dito medyo bihira na nga lang din kasi ako makapasyal dito dahil alam nyo naman, nasa ibang bansa tayo nagtatrabaho once in a year bago tayo makarating o makauwi ng Pilipinas. So sinusulit ko talaga ang pag-vlog sa ngayon kahit maulan-ulan. Ayun guys, tingnan nyo yung dagat, napakalinaw ang dagat at walang basura. So dito pwede mo paliguan yan, walang magbabawal sa'yo. Pero syempre maingat lang tayo kapag tayo ay maliligo. Meron naman nakalagay dyan kung perimeters, kung hanggang saan lang dapat para hindi tayo madisgrasya. Kaya naglagay sila dyan ng net. At yun lang, pagkatapos tara na, samahan nyo na ako, pupunta na at susunduin na natin si nanay. Nandito na nga tayo guys sa isang fair kung saan ay dito nga natin ma-pick up si nanay at si tatay. At nakita ko na, kaya nag-ready na ako para uuwi na tayo kasi meron din naman kami dito bahay o bahay ng sister ko rin, kaya madalas kami dito sa syudad, kaya yung nanay ko kasi sa syudad. So antayin lang natin si tatay kasi nakita ko na at papasok na si tatay sa sasakyan. Alam niyo ba guys, sa totoo lang, first time din nila to makasakay ng sasakyan ko kasi first time ko lang dito dinala dito sa Surigao City kasi nga yung bahay ko ay nasa Cebu. Once a year lang din ako umuwi ng Surigao City. So nandiyan na yun si tatay, yan, at ang nanay ko at kasama pala nila si ate. Ayan, nasa likod si ate naglagay ng gamit nila galing sa isla. So yun, yung tatay ko is nasa 80 years old na at first time nga niya ito na at napapansin agad niya yung sasakyan ko at tinatanong niya ako dito kung bago ba itong sasakyan ko, ilang years na. Yun yung tatay ko, pinapansin talaga lahat ng niya nakikita. At ang nakakatuwa lang din sa kanyang unang napansin ay hindi pala ako naglagay ng grocery dito sa sasakyan. At yung nanay ko nagtataka din kasi sabi niya parang iba yung kulay ng aking sasakyan, kaya tinatanong din niya ako kung bago ba ito yung sasakyan ko. Sabi ko, isa lang yung sasakyan ko, kulay pula. So yun, tayo na ay babiyahe para makakapagpahinga dito mga matatanda. At diretso na tayo sa sister ko, sa bahay ng sister ko. Doon naman kami lagi nagsama-sama dahil uuwi lang natin ng Pilipinas. Siyempre ay masaya sila at yung tatay ko nga nagyaya agad kung saan kami mamasyal, maligo kasi nga alam niya may sasakyan na tayo. Kaya sa tingin ko naman, kahit hindi masyado yung tatay ko expressive, alam ko masaya sila sa puso nila, sila nanay, na naabot natin tong ganitong pagkakataon na magkakaroon tayo ng sariling sasakyan at yun nga ay na-experience na nilang sumakay dito sa ating sariling sasakyan. So ang dami na niyang pinaplano para bukas kasi maligo daw o ano na lang yung mga sinasabi niya. Kaya ganyan yung tatay ko, very observant sa lahat ng ginagawa natin o sa paligid, lagi na napapansin. At sa wakas, nandito na nga tayo, nakarating na rin din tayo sa bahay ng sister ko. Kaya yan, nahirapan silang magbukas kasi nga first time ang nakasakay dito sa ating sasakyan. Kaya napatawa si nanay, bibili na lang daw siya ng kanilang sariling sasakyan. Kaya tawang ng tawa yung nanay ko dyan.
Ay, hindi ko alam kung si ate pinagtawanan o sarili nila yung pinagtawanan kasi hindi nila mabuksan-buksan. Kaya hindi ko rin sila na-briefing kung ano yung dapat nilang buksan. Pagkatapos noon, alam niyo naman sa umaga, ayan, nagkakape kami, yung aking pamangkin, yung aking sister, yung dalawang sister at saka yung tatay nanay ko. Pandesal pala yung unang pangunahing breakfast namin dito at saka kape. So, ganun talaga kami, lalong-lalo na pag galing sa isla. Tinapay agad yung pinakain namin dito. Pang breakfast at saka kape. Yung dalawa kong sister, panganay at saka yung kasunod sa kanya. Pagkatapos noon ay mag-prepare na yung ate ko ng kanin kasi kakain din mayat maya. At kailangan natin asikaso itong dalawang matanda. Ganun talaga sila. Kapag lagi tayong umuwi, excited mga yan pero hindi nagpapakita ng kanilang pagka-excite na dumating na yung kanilang anak na galing ng Saudi Arabia. At yung tatay ko, pinapauna namin kumain para kahit pa paano ay magkaroon ng lakas. Yung tatay ko guys is nasa 81 years old na. Kaya todo asikaso. At hindi lang yan guys, na-surprise din ako dito sa kanilang dinadala. Isda, galing ng isla. At ang na-surprise pa ako dito kasi hindi pa pala bayad. Tayo pa pala magbabayad nito. Ganun sila guys kapag umuwi ako. Kasi alam nila, mahilig ako sa kilawin. At tinula. Tinulang isda kasi sa amin. Sa Manila kasi is tinulang manok. Dito naman sa amin, sa isla is isda ang tinutula. Ayan, at hindi pa raw bayad yan. So pagdating ko doon sa isla, kasi uuwi din at sasama din ako sa kanila, babayaran ko pa yan kung saan nila kinuha. Ganun na ganun yung tatay nanay ko guys. Kahit nung nag-aral pa ako ng college doon sa Cebu, ganun din yun, nagpapadala ng isda na fresh from the sea. Ayan, at ang laki ng isda na yan, iwak lang kung magkano na naman ang babayaran natin. Hindi pa nga tayo nakaisang araw, may utang na tayo. Ganun na ganun sila nanay. Alam naman kasi nila na hindi tayo makatanggi. At proud na proud pa sila nakapangutang ng isda doon sa kapitbahay namin, na kakilala lang din namin. At yun talagang kaugalian nila, na galing ng isla, ay nagdala ng isda. Wala na tayong magagawa dyan guys, kundi babayaran na natin ang inutang ni nanay at ni tatay. At yun lang guys, maraming salamat at salamat sa mga bagong subscribers ko, sa mga datihang subscribers ko, maraming salamat. Please watch and share all my videos. Maraming salamat sa inyo. God bless at bye bye.